Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Tumaas ang mga tanong ngayon kay Speaker Martin Romualdez matapos na mag-leak ang record ng kanyang confidential fund, ang isyu na napakainit na usapin ngayon sa Kamara na mas lalong pinapaingay ng Makabayan Bloc bilang direktang pagpapabagsak sa Vice-Presidente. Nasa 1.6 billion pesos ang CIF ni Romualdez, batay sa nailabas na resibo mula sa DBM, masyadong malayo sa halaga ng CF na hinihingi ni VP Sara Duterte para sa 2024 budget. Mas malinaw kung para saan ginamit ang 125 million pesos na CIF ng OVP at DepEd na inuusisa ni Franz Castro at Senator Risa Hontiveros kasama. Ito yung kay BP Sara, may purpose. Ayan o, protect 22 million DepEd students who are all minors against sexual predators and NPA recruits. No? Yung isa naman, not clear. Ayan, may not clear. Ang Makabayan Bloc. Parang hindi alam Subalit kung saan ang bilyong halaga ng ginagastos. CIF ni Romualdez ay hindi nila pinakikialaman. Bakit walang pakialam si Ayan Raul? o, not clear why they need confidential funds. No? Ang laki no, 160? Manuel, Franz 160 ba? Castro, Arlene Broses at Risa Hontiveros sa ibang konpidensyal na pondo ay marahil ang sagot ay dahil hindi ito makakaapekto sa kanilang organisasyon, partikular sa kanilang recruitment sa mga paaralan. O, baka naman mayroon silang pakinabang sa ibang CIF ng kanilang kasama sa Kamara. Halatang bias ang Makabayan Bloc pagdating sa pondo ni Vice President Sara Duterte na alam naman halos ng lahat na ito ay NTF-ELCA Co-Vice Chair, DepEd Secretary at Vice Presidente pa na, maraming programa na pinakikinabangan ng taong bayan. Kung si Senator Risa Hontiveros at ang Makabayan Bloc ay tunay na nababahala tungkol sa potensyal ng katiwalian sa loob ng confidential funds, dahil nangangatwiran sila na kulang ito sa tamang pag-audit at ilegal ang paglipat ng CF funds mula sa Pangulo, bakit ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang sa CF sa loob ng OVP at ng DepEd? Anong mga aksyon at pagsusuri ang kanilang ginawa patungkol sa confidential funds sa House of Representatives at sa Senado? Tandaan na ang kanilang mga pangunahing tungkulin ay nagsasangkot lamang ng pagsasabatas sa halip na mga usapin sa seguridad. Dapat tandaan na ang mga local government units ay mayroon ding confidential funds. Kung ang pag-aalala ay talagang nag-ugat sa posibilidad ng maling paggamit, bakit nila ibinubukod ang kumpidensyal na pondo ng Davao City kung ang data ay nagpapahiwatig ng responsableng paggamit nito? Ang Davao City ay kapansin-pansing nakamit ang katayuang walang utang, epektibong humarap sa insurhensya, at kinikilala bilang isa sa pinakamayamang lungsod sa bansa. No, kitang-kita naman natin yung Davao, no? Ang daming magagandang balita na dumarating sa atin dyan sa Davao. Napakaganda talaga. Mantakin mo, walang utang ang Davao, di ba? Napakaganda ng pamamalakad. O, parang kaya sita ng sita tong mga makakaliwa na to. No, parang ayaw nilang ganun ang mangyari. Na baka mangyari mamaya dito sa atin, sa buong Pilipinas, maging Davao, na talagang sila matatabla na talaga. Hindi na sila makakagawa ng mga kalokohang gusto nila. Kaya hanggat maaari is pinipigilan nila. So kung naglalabas ng pondo si BP Sara na gano'n, nakikita naman natin kung saan niya ginagamit. Ang masama yung naglalabas ka ng pondo, hindi mo nakikita kung saan ginagamit. Nakita mo nga kung saan ginamit, kaso pinangregalo naman. Bakit ang paglalaan ng confidential funds sa ibang LGU, na maaring hindi nagkaroon ng malaking epekto sa rate ng krimen, ay nakaharap sa katulad na pagsusuri? Kung ang layunin ay i-abolish ang confidential funds sa loob ng DepEd at OVP, mas makatuwirang isaalang-alang ang pagtanggal sa lahat ng anyo ng confidential funds, mula sa Kongreso hanggang LGUs. Pagsikapan natin ang pagiging patas at pagkakapare-pareho sa ating diskarte sa usaping ito.
Klarong-klaro na ang lahat ng moves ng Makabayan Block ay demolition job. Sa ngayon, dagsa ang mga komentong patungkol sa mga confidential ni na Martin Romualdez at maging sa Senate President na si Migs Zubiri. Ang laki, no? 1.6 billion. Ayon nga kay Tio Moreno ay, I've consistently emphasized a crucial point: if the sole motivation behind the scrutiny of the confidential funds is accountability, then why do the detractors of the Vice President Inday Sara Duterte single out the funds in OVP and DepEd while ignoring those of other agencies? I've already highlighted that during the budget deliberation process this year, President Bongbong Marcos requested a substantial allocation of 10.14 billion in confidential funds, intelligence funds and an additional 70 million CF in Department of Agriculture. Surprisingly, there has been no inquiry into the intended utilization of this significant sum of money. Furthermore, there's been a notable absence of discussions regarding the specific programs or initiatives that would benefit from this considerable allocation. To put this into perspective, the requested amount is 5 times higher than what both the Department of Education, DepEd, and the Office of the Vice President, OVP, have requested. Remember that DepEd and OVP have transparently outlined their programs, such as addressing insurgency and implementing Peace 9/11, among others. If one argues that BBM, as the President, has the authority to request and allocate such funds, the same logic applies to the Vice President. She is an integral part of the Executive Department, holds a cabinet position, DepEd-Sec, and now serves as the Vice Co-Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC. Her role is to respond in alignment with the mandates entrusted to her by BBM, which are aimed at advancing his 8-point socio-economic agenda. What's more shocking is the 1.6 billion CF under Martin Romualdez in the House of Representatives. It was found out that this fund was gotten from extraordinary expenses, and accordingly this is worse than confidential funds, because it only requires certification as supporting documents. Unlike CF where there is already a joint circular which serves as its guidelines for audit. So, in light of this, it begs the question, why are the attacks solely directed to VP Sara? The answer is a simple, demolition job. Tama yun. Kaya nila inaatake si BP Sara. Dahil talagang gusto nilang mapabagsak yan. No? Nakikita naman kung saan ginagamit yung pondo na kinukuha ni BP Sara. No? At nakikita naman natin na nagkakaroon ng progreso. Lagi nilang tinatanong yun. No? Hindi nila tinitignan yung nagawa ng pondo na yun kung saan ginamit. Talagang inaano lang nila, saan ginamit yan? Puro ganto, ba't mo ginamit yan ganyan kalaki? At least nga may pinupuntahan 'Di ba? Ang masama yung walang pinupuntahan gaya ng ginagawa ng iba. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Yan tayo 'Di ba? No? Yung iba hindi nyo kini-question, 'di ba? Yung iba, 'di ba, parang wala lang, no, pagdating sa confidential funds. Pero pag si Inday Sara na alam niya naman at kumbaga specify niya man saan gagamitin yung confidential funds, ang dami yung satsat, ang dami yung kaoehan. Di ba? Tingnan nyo. No? So, as you see, ito yung mga confidential funds ng ibang, di ba? Ng ibang politiko. No, VP Inday Sara, 150 million, no, for Department of Education. Of course, ang purpose, to protect 22 million DepEd students who are all minors against sexual predators and NPA recruitment. No? So, may purpose. May specific purpose si VP Inday Sara. Saan niya gagamitin ang confidential funds? Yun nga yun yung ayaw nilang purpose yung nakalagay dyan. No? Kasi talagang magiging kontra sa kanila yan.
Di ba nakita naman natin, no? Hindi ko nababasahin mga katunay, alam kong nakikita nyo kung ano yung purpose na nakalagay kay BP Sara na ayaw nung mga makakaliwa. Pero nakikita nyo, yung iba hindi binabanata ng makakaliwa. Yung mga pondo hindi nila alam kung saan napupunta. Pero anong ginawa niyo, di ba? Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, ang dami niyong kauehan, no? Pero, tingnan niyo ha, 1.6 billion sa House of Representatives. Ang purpose, yes, hindi naman natin alam saan niya gagamitin. Di ba? Ang Senate of the Philippines, no, 331 billion. Ang purpose, hindi rin natin alam saan niya gagamitin. O tama, walang purpose eh. Kasi kay BP Sara, no, yung mga ginagamitan niya ng pondo is sa ikauunlad natin para sa mga Pilipino, no, mga kababayan natin ng makikinabang. Yun ang ayaw nila, no, na magkaroon tayo ng progreso. Siguro dun sa iba na hindi nila binabanatan tungkol dyan sa mga pondong inilalabas, siguro may pinapakinabangan sila dun. Pero kay BP Sara, wala silang mapakinabangan kaya galit na galit sila dyan. At isa pa, alam nila na magiging kontra sa kanila. Diba? Diba? Ganito, no? Katukngaw. Ganito katukmol, no? Ang mga oposisyon, ang mga antay at bumabatikos sa confidential funds ni VP Inday Sara. Diba? Hindi ba kayo nahiya, no? Hindi ba kayo, diba? Hindi ba kayo, kumbaga, nakukonsensya sa mga pinaggagawa nyo? Diba? Yung iba, okay lang. Pero kay VP Inday Sara, diba, na ang DepEd ay isa sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno na ang hawak niya, mga estudyante, mga kabataan, mga teachers. Diba? Kumbaga, grabe. Sa totoo lang, sa tatlo, ang may pinakamalaking katungkulan, si VP Inday Sara. Oo. Kasi hawak niya ang Department of Education. Nakasalalay. No, Oo. nakasalalay, di ba? Sa kanya, ang mga kabataan, ang mga teachers, tapos anong ginagawa nyo? Binabatikos nyo ng binabatikos. Ito yung sinasabi ko mga lords, na si Inday Sara lang ba ang may confidential funds? Bakit nyo ginigisa si Inday Sara? Di ba, na specific naman siya sa gusto niyang mangyari sa confidential funds. Kasi nga, yan yung butas na hinahanap sa kanya para mapabagsak siya sa susunod na eleksyon. Kaya habang maaga pa is gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng matinding issue si BP Sara para madismaya yung mga taong naniniwala sa kanya. Ganun yun. Diba? Napakaaga pa kasi alam nilang isang malaking threat ang isang Vice President Sara Duterte kung sakaling tatakbo siya ng presidente. 'Di ba? I-threat sa kanila yan eh. Kaya hanggat maaga pa kung mapapahinto nila yan o mapapaniwala nila yung mga tao na si BP Sara ay corrupt, is gagawin nila yan. 'Di ba? Huling-huli na sila yung mga taktika nila eh. Marami siyang paggagamitan sa confidential funds. Oh, di ba? Rizal Tiberos, galaw-galaw. Paimbestigahan nyo, no? Ayan walang purpose siya, no? Ang lalaki niya. Ba? Nyo, saan gagamitin? Di ba? Yan, di nila makita, no? No? Castro, di ba? Yung mga party list na yan, oh. Questionin nyo naman. Wala bang pag-question dyan? Saan gagamitin Tama. yan? Di ba? Grabe. Dapat maging fair. Sa iba, napakabait nyo. Pero kay VP Inday Sara, di ba na alam naman natin, track record-wise, result-wise, leadership, ay napaka-galing. No, napaka-okay. Pero ginigisa nyo. Di ba? Ginigipit nyo. Para sa mga kabataan, para sa mga estudyante, para sa mga teachers, no? Ang gagamiting pondo ni VP Inday Sara. Grabe kayo, napakasigurista nyo, 'di ba? Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya dito nyo makikita mga lords, no? Yung purpose at intention ng mga makakaliwang grupo, ng mga antay, ng mga oposisyon, no, kay VP Inday Sara. Tapos gagamitin nyo ang taong bayan, sasabihin nyo, nagtatanong na kasi ang taong bayan. Nagtatanong ang taong bayan o baka sila lang yung nagtatanong?
Ngayon, dito kami nagtatanong ngayon, no? O yan. Di ba? Saan napupunta itong mga confidential funds nito? Mas malaki kay Romualdez no, 1.6 billion. Saan gagamitin yan? At anong pagagamitan yan? Itong dalawang to, ang questionable, di ba? Kaya halatang halata yung pang-aatake nyo kay VP Inday Sara, di ba? Ang kakapal pa ng mukha nyo, di ba? Damayin pa ang mga taga Davao, ang kakapal ng mukha nyo, na questionin ang syudad ng Davao pagdating sa confidential funds. Klarong-klaro naman saan ginagamit yan. Klarong-klaro naman sa resulta ng Davao. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro. Ayan, at syempre credits kay Mr. Real Talker. Ayan dapat ang kino-question nyo yung mga not clear why they need confidential funds. Ito naman yung purpose ni VP Sara. Nakita naman natin kung saan niya ginagamit yung mga confidential funds na yan, yung funds na yan, funds na yan. Ayan dapat maging fair kayo yung mga nasa kaliwa, kahit kailan, di naman na ata magiging fair yung mga yan. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.